Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa kalakasan na kanyang pinagkakaloob. Alam kong maraming naliliglig sa mga panahong ito, mga kapatid, at parang medyo hindi parang napapanahon, mga kapatid. But I do believe, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, it has His own way to work in our lives. Praise God, hallelujah. At maganda nga yun mga kapatid, yung hindi natin inaakala, or hindi yung ating inaasam. Dahil doon tayo nasusurprise, kaya ma-surprise, di ba? Praise God, hallelujah. So, sa ating buhay, mga kapatid, ay naroon na napatunayan, mga kapatid, na tayo ay ginawa na incomplete on our own. Amen. So, hindi tayo, wala ditong nasa kanya na ang lahat, mga kapatid. Kahit nasa sanlibutan ay inaawitan nila. Nasa iyo na ang lahat, eh. Hindi ka man tapos mamaya, pag sila na, naghanap pa ng iba. Ay, nako. Yan. So, dahil mga kapatid sa isang tao, we are really not made complete on our own, mga kapatid. Because we are not made to be independent. Sabihin natin, we are not made to be independent. Amen. Praise God. So, kasama ng pagkagawa sa atin ay nandoon yung pangangailangan. Dahil kung wala tayong pangangailangan ay Diyos na po tayo, mga kapatid. So, marami po tayong pangangailangan. Siguro, kapag tatanungin ko, ano ang ating pangangailangan, ay baka mag-volunteer kayong lahat at matapos ang ating gawain, hindi pa kayo natatapos magsalita. Dahil sa dami ng ating pangangailangan sa bawat aspeto ng ating buhay. So, itong mga pangangailangan ito, mga kapatid, they could either be material, it could be financial, it could be spiritual, it could be emotional, it could be intellectual, moral, etc. mga kapatid. Pero makikita naman natin sa bawat Kristiyano, mga kapatid, and I believe lahat ng narito, mga kapatid, na sa bawat pangangailangan na iyon, may masasabi natin, God na heals. Amen? Ala, nasaan yung iba? Praise God, hallelujah, samahan niyo ako, mga kapatid, dahil sa pag-amen nyo na yan, dyan nyo natutulungan din ang inyong mga sarili. Amen, praise God. So, God has been our everything, at sana, mga kapatid, kapag tanungin ko kayo ay kung sinong Diyos sa inyong buhay, ay meron kayong masasabi out of your own experience. Praise God. So God has been so good. God has been so faithful, mga kapatid. Pero yung ating murmurings, mga kapatid, and disappointments, hindi nauubos. Hindi natatapos, mga kapatid. Parang hindi tayo satisfied, mga kapatid. So, sa atin, mga kapatid, nasabi na ba natin or napagsatihan na ba tayo na ang hirap mo namang makontento? Diba, mga kapatid? Ang hirap mo namang makontento. May mga iba, Lord, bigyan mo lang ako ng motor, satisfied na ako. Nung may motor, may nakita siyang sasakyan, Lord, kung may sasakyan lang ako, okay na ako. Nung meron na siyang sasakyan, may nakita siyang bahay, Lord, bigyan mo lang ako ng bahay, okay na ako. Hindi naubos. Diba, mga kapatid? Ilang beses niya nasabi, okay na ako, basta meron akong ganito, pero nung meron naman, may nakita ka namang iba, naghangad ka ulit ng iba. Yan ang tao, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, nais ko, mga kapatid, magbahagi ng isang simpleng pamagat, isang salita, nagsasabing satisfied. Praise God, satisfied. Hindi ko alam kung narinig niya yung inaawit ni Brother Joffer. Kanina, mga kapatid, na sabi, pinamagatang fountains. Fountains, hindi fountains. Fountains, sabi niya dito, habang sinerch ko, sabi, I will never forget. Medyo natatawa lang ako, parang hindi ko lang kung inaawit niya to sa Panginoon or pati na rin kay Sister Natalie. Sabi niya kasi, I will never forget the moment I met you. The moment you called my name. Ayun na. You pulled me out of the darkness. You gave me a promise to never thirst again. Yan. So, mga susunod na lang natin sa Panginoon. Praise God. Because God pulled us, sabi niya doon, I will never forget. Hallelujah. The moment na aking nasumpungan ang ating Panginoon, who has pulled me out of darkness, He gave me a promise to never thirst again. Yan ay pangako ng ating Panginoon na kapag meron siya sa ating buhay, ay we will never thirst again. Hallelujah. And sabi doon, all that I ever wanted, my heart has found in you. Naman, ang ganda, mga kapatid. I have tasted life. Nothing satisfies like you do. The fount that won't run dry, nothing satisfies like you do. I want all that you offer, your living water,
the endless well. I will sit at your table forever grateful. Are you forever grateful, mga kapatid? Hallelujah. Forever where you dwell. All my fountains are in you. So alam natin mga kapatid, napahalaga ng mga yung tubig sa atin mga kapatid, mga fountains, alam natin. It symbolizes, yung fountain dam niyang sinisimbolize sa ating mga buhay. Ito yung source natin, nandun yung hope natin, mga kapatid. Hallelujah. And sabi nun sa awit, all my fountains are in you. So yung fountain natin, mga kapatid, ay nasa sa ating Panginoon. Praise God. So, sa isang pagkakataon, mga kapatid, in the New Testament, we have the forerunner of Jesus na naroon, mga kapatid, siya ay nagkaroon ng mga matitinding karanasan. Ng kanyang katanungan ay, is it you we are looking? Ikaw ba yung aming hinahanap o maghahanap kami ng iba? Are you the Messiah? Yan. So, are we going to look for another? Yan. So, sa kanyang buhay, mga kapatid, na hindi pa niya nakita si Jesus, pero nangangatap na siya ng pagdating ng ating Panginoon. And that is no other than John the Baptist. But nakita natin, mga kapatid, siya ay naikulong. Hindi kulungan ngayon, mga kapatid, pero kulungan sa nakaraan na wala kang hahangarin para ikaw sa isang kulungan, mga kapatid. Hallelujah. And naroon, mga kapatid, na tawag nito, siya ay nagpadala ng kanyang mga disipulo dahil hindi na siya makalabas upang lumapit sa ating Panginoon. At ang tanong nila kay Jesus, mga kapatid, ay, ikaw ba ang Messiah na ipinangako or kami ay maghahanap ng iba? So, hindi ka maghahanap kapag ikaw ay satisfied na. Amen. But, nakita natin dito, hindi sila sinagot ng ating Panginoon. Jesus did not force them. Kagaya sa atin, mga kapatid. Gumagawa ang Panginoon sa ating buhay, but God will not force you to choose Him. Kaya nga, choose the Lord. It is your choice. Hindi mo pwedeng sabihin, pinilit ako ng ating Panginoon. Ang gagawin lang ng Panginoon, magpapakita sa buhay mo. Kaya kahit na anong gawin ng ating Panginoon, kung di mo siya pipiliin, wala siyang magagawa. Kaya makita natin dito, nung sabi nila ng mga disipulo ni John, ay, Lord, maghahanap pa ba kami ng iba? Di sila sinagot ng ating Panginoon. Ang ginawa niya, siya ay nagpagaling ng mga may sakit. At pagkatapos, sabihin niyo sa kanya kung ano ang inyong nakita. Hallelujah. At siya na ang magde-decide kung magiging satisfied siya sa inyong ibinalita. Kasi kahit na anong gagawin ko, kung ayaw mo talaga sa akin, wala akong magagawa. So, ganun sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam natin, God has been faithful. Yan na hindi nagkulang ang ating Panginoon. Pero parang bang ang hirap nating masatisfy. At ang katahimikan ay nagsasabing, tama. Praise the Lord. So, can we open our Bible in the book of Deuteronomy chapter 15? Naroon, mga kapatid, na ito ay isang parang batas or command ng ating Panginoon about sa mga alipin. Verses 12 to 17, sabi dito, and if thy brother, an Hebrew man, or an Hebrew woman, be sold unto thee and serve thee 6 years, then in the 7th year, thou shalt let him go free from thee. Yan, panglalayain. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Next. Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress. Of that wherewith the Lord thy God hath blessed thee, thou shalt give unto him. And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt. And the Lord thy God redeemed thee, therefore I commanded this thing today. And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee, because he loveth thee and thine house, because he is well with thee. Yan, so, stay time doon ng konti. Sabi doon, and it shall be, if he say unto thee, so, may mga alipin, mga kapatid, na kung sila ay pinalaya at kung maganda yung trato mo sa kanila,
Sasabi at nagustuhan nila kung paano mo sila inalagaan kahit na sila ay isa pa lamang at ipin. May mga iba ba na magsasabi na hindi ako aalis, hindi ako lalayo dahil napamahal na ako sa pamilyang ito. Uy. And so, siguro nakaka-relate yung mga nagkatulong sa ibang bansa, di ba mga kapatid? Lalo yung mga tumagal na mga gaano ba katagal ang kailangan. Lalo na pag Pilipino talagang mag-alaga, mga kapatid, ay parang sariling pamilya ang pag-aalaga. Kaya inian talaga sila. May mga nakikita tayo, mga kapatid, na kung ang Pilipino ang nag-alaga at umuwi ang tagapag-alaga, mga kapatid, sa Pilipinas, binibisita pa ng kanilang mga alaga. Maalala ko din, pati si Ninang Joy, dati mga kapatid, nung kasal niya, kinakausap ako nung anak nung amo niya na babae, hindi ko makausap dahil sobrang mahihain ko pa dati. So nakita natin yung sobrang pagmamahal ng kanyang amo sa kanya, mga kapatid. Praise God. So, ayan, He loveth thee and thine house because He is well with thee. Next. Then thou shalt take an awl and thrust it, sorry, di ko na-research, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant forever. And also unto thy, unto thy maid servant thou shalt do likewise. So, hindi ko man na-search yung itsura, mga kapatid, nung taon na yan, mga kapatid, pero naroon, mga kapatid, ito ay ilang beses ko napakinggan, mga kapatid, na kapag sila ay nagustuhan nilang kanilang amo, papabutas nila yung kanilang tainga, mga kapatid, doon sa may pintuan. Yan. Ito ay simbolo, mga kapatid, na kanilang ipinagkaloob, pinagkatiwala ang kanilang buhay sa kanilang amo. So, syempre ito ay kapag ganun yung mga gagawin mo, so yung butas, hindi mo na pwedeng punuin yun, yung butas sa tenga. Hindi mo na pwedeng ibuugin ulit yung tenga mo, wala na makakagawa doon, wala pang prosthetics dati, mga kapatid. So, ibig sabihin ito ay forever na ipinagkaloob niya yung kanyang buhay sa kanyang amo. So nawa, mga kapatid, hindi ko alam sa inyo, mga kapatid, kung pag pinag-iisipan nyo ang ating Panginoon ay may ipinagkakait pa tayo sa ating Panginoon. Or, mga kapatid, meron na ba dito yung kagaya ng alipin na ito na, Lord, I'm satisfied sa'yo. Kaya, ikaw na bahala sa buhay ko. Whatever dreams I have, nilatag ko na sa'yo dahil satisfied na ako. Satisfied na ako. Lagi niyong tandaan, mga kapatid, though pinalaya tayo ng ating Panginoon, pero hindi mo kayang ingatan ang sarili mo na mag-isa mo. Hindi mo kailangang kayang ingatan ang pamilya mo na mag-isa mo, mga kapatid. Kaya mas maganda na ikaw ay nagpapasakop gaya ng isang alipin, kasi kapag may master ka, meron kang matatakbuhan. Amen? Yan, so punta tayo sa business na pagmamay-ari mong business. Kapag malugi ka, ikaw lamang ang magsasuffer. Pero kapag ikaw ay isang empleyado, hindi galing sa'yo ang puhunan, hindi galing sa'yo yung ibang mga materials, mga kapatid, so yung loss, mga kapatid, ay mas maliit. Kaya kung medyo malaki-laki, mga kapatid, yung mga ang tawag na dito, nagiging losses ng iba, ang ginagawa ng iba, mga kapatid, lalo yung mga nababankrupt, yung iba, mga kapatid, ay humahanap sila ng trabaho na yung hindi sila yung boss, yung mas konti yung magiging loss nila upang makapag-ipon at makapagsimula muli. Dahil ganun talaga ang hirap kapag mag-isa mo. Oo, mga kapatid, sa gain sa'yo lahat. Pero paano sa losses? Sa'yo din lahat. Ikaw lahat ang magbabayad, ikaw lahat yung kawawa. Kasi ikaw yung boss, mga kapatid. Alangan nahihingi ka doon sa empleyado mo na siya yung mag-compensate doon sa mga lugi ninyo. Hindi, mga kapatid. Pero ikaw yung boss. Kaya maganda, mga kapatid, na napag-usapan natin yung about submission, mga kapatid, dahil hindi natin kaya yung ating sarili. Kaya maganda, kapag pinalaya tayo ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang pumili. Nawa, mga kapatid, piliin natin na ibalik yung ating buhay sa ating Panginoon. Kagaya man tayo, mga kapatid, minsan para tayo si Naomi and Ruth. Nasabi ni Naomi, mga kapatid, wala ka na mapapala sa akin, umalis ka na.
Pero si Ruth, meron siyang determination to stay. And I believe Ruth was satisfied. Satisfied na siya kay Naomi, kahit siguro sabihin niya, kahit na mag-aasawa ako o hindi, basta kasama kita. Sabi niya sa kanyang mother-in-law, mga kapatid, di ba? Sabi ni Naomi, mga kapatid, matanda na ako, wala na rin yung asawa ko, alam na maghihintay ka pa ng magiging anak ko para asawain mo. Iba na yun. Yan. So, pero si Naomi, mga kapatid, ay si Ruth, ay hindi lang yung asawa yung habol niya kay Naomi. Maring sa atin, mababaw lang yun, pero sa kanila, it's a big deal, mga kapatid, na makapag-asawa ka dahil ang mga lalaki talaga, they hold yung karapatan, magtrabaho, mga pinagkakatiwalaan sa kanila talagang mga lalaki. At napakawawa yung mga buhay ng mga walang lalaki sa kanilang pamilya. Kaya, diba, mga kapatid, in the Old Testament, ganun po yung tradisyon. Pero si Ruth, mga kapatid, she was satisfied. Si Ruth, she was satisfied. Bago si Naomi. Ano mapapala mo kay Naomi? Wala. Kaya nga siya umalis ng Bethlehem dahil sa famine sa Bethlehem. Pumunta siya sa Moab dahil may tagutom. Pero nung pumunta siya sa Moab, mga kapatid, nawala yung asawa, namatay yung asawa niya, namatay yung dalawa niyang anak. Ano pang makukuha mo sa kanya? Yung bahal that time, hindi sila nakapagtrabaho, wala silang pensyon, wala silang SSS, wala lahat. Hallelujah! Kundi yung kanilang bloodline lamang, mga kapatid. Pero naroon si Ruth, hindi ko ba alam kung ano nakita ni Ruth kay Naomi. Na kahit na ano man, mga kapatid, mangyari, ay talagang gusto niyang sumama. Sabi ni Naomi, call me Mara. Ang ibig ng Mara, bitter. Hallelujah. Huwag mo na akong tawagin na Naomi dahil napakaganda ng pangalan niya. Pero sabi niya, call me Mara. Dahil wala na nga. Wala kang mapapala sa akin. Bakit ka pa sumasama? Uuwi na ako. Siguro kagaya din ng widow woman doon sa Zarepat na sila ang iniisip, uuwi ako para doon ako mamatay. Hallelujah. Pero Ruth found something in Naomi, mga kapatid, na hindi niya kayang bitawan. And yung bagay na ito, mga kapatid, alam natin, hindi pera, hindi material, hindi kayamanan, hindi fame, but these are yung relationship ni Naomi sa ating Panginoon. Na maging si Naomi siguro, nabibigo na rin siya sa pagkakristyano niya, di ba? Na ganun yung mga nangyari sa kanya, kaya ang bitter niya sa sarili niya. Hindi na halos niya ma-testify na mabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. But Ruth sees it. Ruth sees it. Kaya diba, minsan, down tayo sa ating sarili, but there will be someone to say, I am blessed with your life. Diba? Tayo halos hindi natin makita yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Pero may isang unbeliever na magsasabi, hallelujah, buti ka pa. Pero ikaw, hindi ka makapag-testify ng Wednesday. Hindi ka makapag-testify ng Tuesday. But there's always someone sasabihin, buti ka pa. Kasi nakikita natin, kahit nanlulumo tayo, hindi tayo pinababayaan din ng ating Panginoon eh. Hallelujah, kahit na hindi tayo makapagsalita. Pero naroon may nakikita sila dahil ang relationship natin sa ating Panginoon, pabayaan mo natin ng ating Panginoon. But God never leaves us. And that is something Ruth sees. And when Ruth found something, nung si Ruth na-satisfy siya sa kung ano nakita niya kay Naomi, mga kapatid, sumunod yung blessing. Nakapag-asawa siya ng mayaman. Hallelujah! Matandang mayaman daw. Na pinagpala siya materially, pinagpala siya spiritually. Yung isang walang lahing Hudyo, mga kapatid, na kanya dumaan ang mga hari. Woo! Pero he was just satisfied to have a mother-in-law who always brings her to God. That's all. That's all na hinanap ni Ruth. But those things, it was added unto her. Hallelujah! Naisulat yung kanyang buhay. Yung ibang mga Hudyo, hindi pa naisulat yung kanyang pangalan. Hindi natin alam kung ano ang kanilang mga buhay. Maraming mga
Mga Hudyo dito, mga kapatid, minsan doon sa genealogy, mga kapatid, ay natulang, nasabi lang, ito ay si anak ni ganito, at siya nag-anak ng ganito, at siya nag-anak. Pero walang kwento tayo mababasa. Pero si Ruth, mga kapatid, may kwento, hindi siya Hudyo. Hindi siya yung talagang hinirang at pinili sa mga panahon iyon. Pero siya yung nanatili. Kaya kahit na ikaw yung pinili, kung hindi ka mananatili, mga kapatid, ang isang tao, mga kapatid, na pagpapalain ng ating Panginoon, they are the ones who will find themselves and say, I am satisfied with my God. Kasi kung hindi ka satisfied sa ating Panginoon, alam natin, Kristiyano tayo, hindi tayo exempted sa sakit. Hindi tayo exempted sa kawalan. Hindi tayo exempted sa pagsubok. Pero kapag satisfied ka, kahit na inuubo ka na, kahit nagkakasakit ka na, iniwan ka na ng lahat, pero pwede mong sabihin, I am satisfied. Hallelujah. At dahil I am satisfied, hindi ako aalis. Kung ano na nandito tayo, nasaktan tayo dito, pero pwede natin sabihin, kahit nasasaktan tayo, hindi, I am satisfied. Hindi ako aalis. Hallelujah. In Psalm 107 verse 9, it says, For He satisfied the longing of our soul, and filleth the hungry soul with goodness. Hallelujah. Ewan ko ba kung ang dami-dami ng ginagawa ng ating Panginoon, halos puro pagpapakain. Yung isa sa mga specialty ng ating Panginoon, pagpapakain. Hallelujah. Pinakain niya si Elijah, pinakain niya yung 5,000, pinakain niya yung 3,000. Hallelujah! Puro pagpapakain, maging sa ating kaluluwa ang Panginoon ang nagpapakain sa atin. Hallelujah! Praise God! So the source of our satisfaction, sabi ko nga kapatid sa mga ladies kahapon, sa mga young people na babae. Sabi ko sa kanila mga kapatid na may isang babae na sabi niya nga, dahil sa she was dissatisfied with how she looks, dahil yon marami siyang nakikita, tapos ipinagpalit siya ng kanyang boyfriend sa isang babae, at sabi niya, aminado ako, mas maganda kaysa sa akin. Kaya, na-dissatisfied siya, ang feeling niya na siya yung pinakapangit. Yan. So, naroon mga kapatid, naghanap ako. And sabi niya, marami akong pwedeng puntahan upang humingi ng advice, upang humingi ng comfort. Marami kang pwedeng puntahan when you are dissatisfied. Ang dami mong options. But there is only one that can really satisfy you. Marami ka talagang options. Kaya mag-ingat ka sa mga panahon na gugutom ka. Mag-ingat ka sa panahon na uhaw ka ng atensyon. Mag-ingat ka sa panahon na ikaw ay nasaktan. Mag-ingat ka kung saan ka pupunta. Dahil yung iba, pupunta doon sa bar. Yung iba, pupunta sa social media. Yung iba, marami tayong option. Pag nasaktan ng isang kabataan, pupunta sa kanyang barkada sa labas. At sasabihin nila, umikat kakiti. Halang kami agawid. Oh my God! Hallelujah! Marami tayong pwedeng option sa panahon ng pangangailangan. Though hindi tayo magiging exempted sa pangangailangan. Pero mga kapatid, sa panahon ng pangangailangan, huwag mong kalilimutan kung saan ka uuwi. Huwag mong kalilimutan kung sino ang tatawagin mo. Huwag mong kalilimutan kung kanino ka iiyak. Huwag mong kalilimutan kung kanino ka magpapacomfort, mga kapatid. Hallelujah! Sa mga may asawa, huwag niyong kalilimutan kung kanino kayo magpapacomfort. Diba? Hindi natin. Hallelujah! Praise God! At may asawa na kayo, naghahanap pa kayo ng ibang mag-comfort sa inyo. Awanan. Hallelujah! Doon kayo mag-anak! Doon kayo maglabas! Magaling kayo all you want, at least! Alam niyo asawa niyo na. Hallelujah! Praise God! Ganun sa mga kabataan, dapat alam niyo kung kanino kayo naglalabas, mga kapatid. Praise the Lord! John 4 verse 14. Hallelujah. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst,
But the water that I shall give him shall be in him a well of water spring up into everlasting life. Hallelujah! Sa mga panahon tayo ay nangangailangan, mga kapatid, sa bawat Kristiyano, mga kapatid, na we are living in the flesh, mga kapatid, never forget your eternity. Hallelujah! Never forget the things that matters more. Kagutuman lang yan, pakiramdam lang yan. Hallelujah! Huwag mong hayaan na maipagpalit mo yung mga mas mahalagang bagay para sa pansamantala na, hallelujah, na isa ating mga buhay. Don't be like Esau. Hallelujah! Dahil lamang sa kagutuman, yung blessing niya na ipagpalit niya sa isang mangkok ng lugaw. Wala pang sibuyas. Wala pang manok. Baka lugaw lang yung nakanin at sabaw at asin, wala na. Woo! Hallelujah! Minsan ganun tayo, Kristiyano. Kung sino man ang pinagpala sa mundong ito, tandaan nyo, walang iba kundi tayo. Kung sino man ang dapat kainggitan sa mundong ito, walang iba kundi tayo. Hallelujah! Kaya huwag mong ipagpapalit kung ano yung meron ka na natanggap mo sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Because satisfaction is a choice. Satisfaction is a choice. Hallelujah! Nandiyo si Sister Julie. Hallelujah! She is very satisfied. May lalaki man o wala sa buhay niya, I will survive! Diba? Hallelujah! I will be blessed! Hallelujah! Praise God, because satisfaction is a choice. Sa mundong ito, yung mga ibang babae, mga kapatid, sobrang lungkot na nila pag walang nanligaw. Hallelujah! At minsan, they question their self-worth, mga kapatid. But please, do not, hallelujah, be satisfied, hallelujah. Minsan, mga kapatid, kung ka nasasatisfied, doon dumarating ay Jesus, baka may dumating. Hallelujah. Hallelujah, masatisfy ka, mga kapatid, para kung sino man ma-attract mo, yung talagang para sa iyo, hindi yung hinahanap mo lang yung satisfaction. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, maging nga si Mother, diba? She's very satisfied sa Hong Kong. Ayan. Hallelujah. Pero biglang may dumating ng gulo. Hallelujah. Praise God. Pero syempre satisfied pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. Hindi man yung kalooban natin ang laging nagaganap, pero kung ang kalooban ng Panginoon, it will always lead us to satisfaction. Hallelujah, sa ating mga buhay. Praise the Lord. So let us beware of unending dissatisfaction. Number one, mga kapatid, na dissatisfied sa kanyang buhay. Si Lucifer. Hallelujah. She was an angel. She was anointed. He was gifted. He was named Lucifer, which means son of the morning. Wow. Halos next na siya sa ating Panginoon kung baga sa ranking. But he was not satisfied. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, na kinain ni Eve yung bunga, mga kapatid. Dahil sabi ni Lucy, ng serpent, mga kapatid, na ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. Magkakaroon ka ng kaalaman. Mabubuksan ang iyong karunungan. Grabe, mga kapatid. Ginigising, mga kapatid, ni Lucifer yung katawan, mga kapatid. Hallelujah, na imbis na nandun na sila sa Garden of Eden, nakikita nila ang Diyos. But ginigising ni Lucifer yung dissatisfaction sa kanilang buhay. In the Garden of Eden, wala ka nang hahanapin pa. Kompleto na. But still, nag-instill si Lucifer ng dissatisfaction. Kaya nasa church na tayo, there is still dissatisfaction. Tumanda na tayo sa iglesia ng ating Panginoon. At yung pagkatanda natin sa ating Panginoon, masasabi natin at ulit-ulit natin pinagsasabi, mga kapatid, it's all by the grace of God. Pero, nasasabi din natin, I am not satisfied. Hallelujah!
Dahil yun yung kinigising ng kaaway, mga kapatid. Dahil kung satisfied ka, hindi ka magrereklamo. Kung satisfied ka, hindi ka maghahanap ng iba. Kung satisfied ka, hindi mo i-compare yung sarili mo sa mas mayaman sa'yo na unbeliever. Sa kapitbahay mo na mas maraming laman yung refrigerator. Sa kapitbahay mo na mas maraming parcel. Hallelujah! Praise God! Take satisfaction. Even David, mga kapatid, na yung illustration sa kanya ni Prophet Nathan, may isang hari. Marami siyang alagang tupa. May nakita siyang isa na meron lang iisang alagang tupa. Kinuha pa niya yung isa at pinatay pa niya. Ang sabi ni Nathan, ay sabi ni David, sino yun? Kailangan mamatay. Sabi ni Nathan, ikaw yun! Hallelujah! Jesus, tulungan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya hindi pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, naada ko mga ate, kasi ito na makontento Itong hari na to, di pa rin nakontento. Hallelujah! Marami na siyang asawa. Hallelujah! Hindi lang si Solomon ang maraming asawa. Meron siyang Abigail. Meron siyang Michael. Meron pa. Hallelujah! Praise God! Pero, yun nga, hindi siya nakontento. We have Solomon. Hallelujah! Maski yung matalino, hindi nakontento. Madami-dami hanggang sa siya ay nawala. Maski si King Ahab, mga kapatid. He is a king. Pero pinag-iinteresan niya yung vineyard ni Naboth. Hallelujah! Nasabi niya, kailangan makuha ko din yun. Hindi naman siguro ganun kapulubi ang hari. King Ahab, mga kapatid, na asawa ni Queen Jezebel. Yan, pinagsama pa sa isang malaking babae. Na, ay, hanggang edad ka niya, ay, apo, kapsot ka ng lalaki ka, ako naman. May, sige, nisang latan, timang ala. Matapang si Jezebel. Hallelujah! Kinuha niya, siya yung gumawa ng paraan para patayin si Naboth. Hallelujah! At naroon, mga kapatid, nakuha niya. Itong vineyard na ito, hallelujah, yan ang nagagawa kapag hindi ka marunong makontento. The prodigal son, hallelujah, hindi ko lang po nabanggit, makalimutan kong basahin ulit. Pero mga kapatid, hindi naman siguro mahirap ang kanilang buhay. Prodigal son? Wala, hindi mahirap yung buhay nila. Pero mga kapatid, mayaman sila. Kaya nga, nandun na pagkain, nandun na lahat-lahat. May alipin pa, di ba? O mayaman na yun. May alipin pa. Pero mga kapatid, hindi na kontento. Gusto niyang maranasan ang mundo. Hinangad niya yung kanyang kayamanan, di papatay yung kanyang tatay. Hallelujah! Malakas-lakas pa yung kanyang ama. Hinangad na kaagad niya yung kanyang kayamanan. Umalis! Hallelujah! At yun, naranasan nga niya yung hindi niya nararanasan. Naranasan yung pagkain ng baboy. Naranasan niyang mabitray ng kanyang mga kaibigan. Naranasan niyang manakawan. Naranasan niyang maloko. Naranasan sumakit yung ulo dahil sa bisyo. Hallelujah! Dahil hindi siya nakontento sa kung anong meron sa kanya. Marami tayong nakikita, mga kapatid. Mga kabataan, maski matatanda, marami tayong nakikita sa mundong ito. Pero hindi lahat ng nakikita natin siyang totoo. Hindi lahat ng nakikita natin masaya, siyang tunay na masaya. Hindi lahat ng nakikita natin na parang kontento sa kanilang buhay, sila yung meron lahat. Pero minsan, mga kapatid, mga taong kontento, hallelujah, hindi laging sila yung pinakamayaman. O mga taong kontento, hindi laging sila yung may food panda. Hallelujah. Yung mga yayaman, mga kapatid, ayun ang kontento sa buhay. Hallelujah. Minsan nga, mas marami pang hindi kontento na mayayaman. Diba? Dahil kung may natikman ka, maghahangad ka pa. Hindi ng tao, mga kapatid, pinapatikman tayo, kaya nga, kahit na libre, may mga free taste. Bakit? Mas marami silang makukuha sa'yo kapag natikman mo na. Kaya kung hindi mo natikman ang pinagbabawal ng ating Panginoon, hindi mo na kailangan tikman.
You have to teach yourself to be content, to be satisfied, na ikaw ay anak ng Panginoon. Ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan maranasan lahat sa mundong ito. Hallelujah! Or else mawawala mo yung pinakamahalaga sa buhay mo. Maging itong si elder, mga kapatid, kanyang kapatid. Na noong bumalik ang prodigal son, mga kapatid, naroon siya nainggit, sabi niya, minsan, hindi mo ko pinaghandaan ng ganyan. Hallelujah! Nung babalik itong kanyang kapatid. Pero sabi ng kanyang ama, hindi mo ba alam na kung anong meron ako ay siyang sa'yo? Itong kapatid mo na wala ng patagal, na kumain ng mga pagkain ng baboy, pero hindi niya yun nakita. Nawa makita natin, tayong mga nandito sa loob ng pamilya ng ating Panginoon, alam natin ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. Tayong mga marunong manalangin, tayong mga binago ng ating Panginoon, tayong mga anak ng Diyos. Nawa makita mo kung saan ka pinagpala. Hallelujah! Ang pagpapalang tinutukoy ng amang ito sa kanyang anak ay walang iba kundi ang kanyang presensya. Hallelujah! Na nandito ang iyong ama. Maghahanap ka pa ng iba. Hallelujah! Let's not exchange God for anything else temporary in this world. Let us learn to be satisfied, to always be grateful that I have a Father. I have a Father. I have a Father. Hallelujah, Jesus! Huwag mong hayaang mawala muli bago mo hanapin ang iyong ama. Huwag mong hayaang mawalay ka ulit sa iyong tahanan bago mo hanapin yung comfort ng iyong tahanan. Ang comfort ng tahanan ay hindi, hallelujah, nababase sa kung gaano kalambot ang iyong higaan. Dahil alam nga natin, iba-iba tayong nakasanayan. May gusto mas matigas, may gusto sa sahig, may mas gusto sa kawayan. Diba? Hallelujah! May mas gustong nilalamok kaysa na sa loob ng kwarto. Hallelujah! Dahil yun yung kanilang nakasanayan. Kahit na mag-hotel kayo, hahanapin pa rin yun yung sarili nyong tahanan. Dahil wala talaga makakakumpara, mga kapatid. Hallelujah! Sa kung saan tayo inilagay ng ating Panginoon. Sa kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoon. Yes, mas maraming malambot na higaan sa labas. Yes, mas maraming matataas na bahay sa labas. Yes, maraming mas kilala na mga magulang sa labas. Pero hindi ka dyan tinawag ng ating Panginoon. Once maranasan mo ang kalayawan sandali, hahanapin mo kung saan ka nang galing. Hahanapin mo yung tunay, mga kapatid, na hinahanap ng puso mo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Let's beware of greed, mga kapatid. Kaya kung nainis kayo sa mga opisyon ninyo, hallelujah, na huwag ganun din tayo sa ating mga sarili, paalalahanan natin ang ating mga sarili, na tayo maging kontento. Dahil ang mga ito, mga pinoto naman siguro natin ay hindi mga masasamang tao. But they were tempted. Kahit sinong ilagay natin dyan, kung hindi na magbantay, they will be tempted. Dahil sila ay tao, at ito ay nakasulat sa salita ng ating Panginoon, na ang kahinaan ng tao, mga kapatid, ay ang kanyang laman, ang kanyang mata, ang kanyang pride. Hallelujah! Ito ay nakasulat sa salita ng ating Panginoon. Miski tayo, mga kapatid, kung pinilit natin kumakutin dyan, mga kapatid, ay hindi natin alam, baka tayo din isa sa kanila. Kaya beware, mga kapatid, of greed, na gusto ulit natin ng ganito. Let's learn to be content. Hallelujah! Parang sa gayon, mga kapatid, sa Sunday present tayo, dahil kontento na tayo at hindi na tayo maghahanap ng 5 pang trabaho. Hallelujah! Nagkulang ba ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Hindi nagkulang ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Ang mundo umiiyak, give me Jesus. Nasa iyo na ang ating Panginoon. Hallelujah! Nasa iyo kanilang iniiyakan, ang kanilang ninanais. Konting oras na hinihingi ng ating Panginoon, minsan aagawin pa natin. Hallelujah! Kontento ka na ba talaga? May we question that to ourselves, mga kapatid. But this is not to condemn us, but to shape us, mga kapatid. To tell you how blessed you are. To tell you that you already have what is important and what matters most in your life.
Hallelujah. Kinakumasya yung mga damit ninyo, mga aparator natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Because ang Panginoon naging tapat sa ating mga buhay. Kung ang sabi nga, kung ang ama sa lupa, ang ginamit pa doon hindi lang ama, a wicked father, sabi ng salita ng ating Panginoon, ay hindi na ipapahamak ang kanyang anak. How much more sa akin na inyong ama sa langit, sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kung sasabihin natin, magamitin kasi ano bang reklamo natin sa buhay. Hallelujah. Praise God. Basta ginagawa natin kung anong tama. Nagbibigay tayo ng tama, magkatrabaho tayo ng tama, at tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Paalala natin, hindi ako pababayaan ng aking ama. I have a father. Kahit pa kayo ay mga magulang na, remember you have a father. Hallelujah. Kahit pa kayo mga senior na, you're still, hallelujah, a child of the Lord na iniingatan ng ating Panginoon. Hallelujah, nakadepende sa ating Panginoon, na hinihintay ng Panginoon na umiyak, na hinihintay ng Panginoon tumatok, na hinihintay ng Panginoon na humingi sa Kanya. Hallelujah, hinihintay ka ng ating Panginoon. Again, Philippians 4 verse 11 to 13. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. Satisfaction, contentment is not about what you receive, but it's about your attitude, your character that you have learned. I have learned to be content, sabi ni Paul. Hallelujah, maaaring dumaan siya, mga kapatid, sa pagrereklamo, dumaan siya sa comparison, dumaan siya sa envy, sa jealousy, pero sabi niya, I have learned to be content. Turuan natin yung ating mga sarili, makontento sa ating kalagayan, sa ating pagkatawag sa ating Panginoon. Verse 12, I know what it is to be in need. Hindi ko sinasabi ito dahil wala akong pangangailangan, because I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. But I have learned the secret of being content in any and every situation. In any situation, in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I have learned to be content. Sasabihin ng mundo, makukontento ka lamang kapag meron kang ganito, may ganito ka, may ganito ka, ganito ka. But Paul says, the Word of God says, I have learned to be content. For in 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. Praise God. Yung strength na yan, hindi lamang sa mga material, pisikal na mga pangangailangan, but to teach us to be content sa ating Panginoon. Mga inward mental struggles natin, mga kapatid, God is going to give us the strength to be content. 1 Timothy 6 verse 6 to 10. This passage states that godliness with contentment is great gain. And it warns us against also the love of money. In my conclusion, John 6, I will be skipping verses, verse 30. They said therefore unto him, after itong nagpakain ng ating Panginoon, what sign shewest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? Our fathers did eat manna in the desert, as it is written. He gave them bread. Kaya ito na yung mga taong hanap lang, sumusunod lang sa Panginoon dahil sa pinapakain sa kanilang tiyan. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the verse 33, for the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. 34, then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus, 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Kaya kung bakit natin ginagamit yung satisfied kapag tayo nagugutom, mga kapatid. Hallelujah. 47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. 48, inulit niya, I am the bread of life. 49, your brothers, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Pinaalala niya, mga kapatid, yung mga kumain, mga kapatid, sa manna, sa mga pinapakain na kanilang hinahanap,
ay naroon patay na. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Pero itong binibigay ng ating Panginoon, which is the bread of life, kung sino man kakain sa tinapay na ito, ay hindi siya mamamatay. Yung hinahanap nyo naman na noon, mga kapatid, kinain nila, pero sila rin ay namatay. Pero itong pagkain na ibibigay ko sa inyo ngayon, ay kahit man kung sino man ang kumain nito, ay hindi siya mamamatay. 51, I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. 52, the Jews thereof strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Sabi nilang ganda nila na unawaan. These things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. 60. Many thereof of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Marami ang umalis. Nung sinasabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, ito ang aking kalooban, aking ipinagkakaloob sa inyo, dahil ang gusto nila yung material na bagay. Hindi yung kanilang inaasam ang ipinapakita ng ating Panginoon. Siguro naman, there were times tayo ay nangangailangan sa ating Panginoon. Humihingi tayo ng pinansyal, material, pero biglang ang ibibigay ng Panginoon sa ating iba. Para Sister Marie, mga kapatid na naghihintay ng promotion sa labas. Yung may mas malaking sahod ba? Pero ibibigay pa rin ng promotion na responsibilidad sa mga nanay. Diba? Minsan, Lord, hindi yan. Hindi yan yung yung kastoy. Hallelujah. Praise God. Pero iba yung binibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero hindi natin alam. Sabi ko nga dati, in ministry, tayo rin ay sinusustain ng ating Panginoon. Hallelujah. In 67, dahil marami nang umalis, sabi niya sa kanyang mga disipulo na naiwan, sa 12, mula sa libo-libo, may natirang 12. Sabi niya, will you also go away? Sa lahat ng inyong napakinggan, sa lahat ng inyong nakita, sa lahat ng inyong patutuon, I will rephrase. Kontento ba kayo sa akin? Are you satisfied that I am your God? Are you satisfied? Mananatili ka ba o aalis ka dahil maghahanap ka ng ibang magbibigay sa ng pera? O aalis ka dahil doon mo mas feel na mas mayaman ka at tinitingala ka ng ibang tao? Nasasabi ng ating Panginoon, are you satisfied? Because if you're satisfied, you will remain. You will remain whatever the cost. You will remain. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Naroon, pinagpala si Simon Peter dahil sa kanyang response na ito, na Lord, alam ko marami kaming alam. May mga bagay dyan, siguro may alam si Peter, masipag siya, may trabaho siya. Pero sabi niya, Lord, to whom shall we go? Alam ko, may mga pera dyan sa labas, but Lord, you are our master, you are our teacher, you are Lord, you are our friend. I am satisfied that you are my God. And alam natin from that day on, pinagpala si Peter because of his response. Yung umalis na yung iba, pero yung iba, konti na natili at nag-response sa ating Panginoon. Lord, to whom shall we go? Siguro may bahay sila Peter. Hindi tinakwil si Peter, walang nasabi ang salita ng ating Panginoon. Kung man-iwan niya ang ating Panginoon,